Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 721. Tama na yan. Kinaikit ng dakilang elder ang kanyang mga mata at sinabing, dahil napakalaki ng iyong pagkakamali, at wala kang kakayahang lutisin ang kasalukuyang problema, kaya kailangan mong bumitaw. Ginagawa namin ito para sa ikabubuti ng pamilya. O, alisan ng tungkulin. Kung gayon sino ang kukuha ng posisyon kung ako ay magbitiw? Ikaw. Tumikim si Uyang Tian at sinabi habang nakatingin sa Great Elder. Siyempre hindi ako, alam pa ng matandang ito ang lugar niya. Alam kong wala akong kakayahan na maging patriarch, pero kaya ng iba. Napakalma ng mukha ng dakilang elder, ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan si Uyang Zong at sinabing, kaya niya. Kuya Zong, si Uyang Tian ay may masamang pakiramdam sa kanyang puso. Kahit na ang mga matatandang ito ay labis na hindi nasisiyahan sa kanya noon, hindi siya masyadong nag-aalala sa kanyang posisyon. Gayunpaman, ngayong hinayla ng mga taong ito si Uyang Zong palabas, ito ay ibang kwento. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi matatag ang kanyang posisyon. Oo, siya iyon, Uyang Zong. Sinabi ng dakilang elder, siya ay iyong kapatid, at isa ring direktang inapo, siya ay kwalipikadong magmana ng posisyon ng patriarch. Dagdag pa rito, naniniwala kami sa kanyang kakayahan, naniniwala kami na kaya niyang lutisin ang kasalukuyang problema ng patriarch. Nang makita ang kanyang kapatid na nakatitig sa kanya, si Uyang Zong ay labis na nataranta. Ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabing, Kuya, hindi ko ito ideya, hindi ko intensyon na tiktikan ang iyong posisyon. Siya, sa tingin mo ba ay angkop siya? Kilalang kilala ni Uyang Tian ang kanyang kapatid, hindi problema ang pagiging mayaman, ngunit wala siyang kakayahang pasanin ang pasanin ng buong pamilya. Ang Great Elder at ang iba pa ay hindi nasiyahan sa pagganap ni Uyang Zong, ngunit sa oras na ito, maaari lamang nilang suportahan si Uyang Zong. At kung mas walang kakayahan si Uyang Zong, mas magiging kapaki-pakinabang para sa kanila na kontrolin si Uyang Zong mamaya. Kaya, sinabi ng dakilang elder, syempre, at naniniwala ako na igagalang niya ang mga mungkahi naming matatanda, sa tulong namin, siya ay ganap na kwalipikadong maging patriarch. Natatakot ako na pagdating ng panahon, ikaw na ang mamamahala sa pamilya Uyang, hindi ako. Sabi ni Uyang Tian, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Lahat tayo ay miyembro ng pamilya Uyang. Lahat tayo ay buong puso para sa ikabubuti ng pamilya. Kung iniisip mo pa rin ang tungkol sa pamilya, ipinapayo ko sa iyo na magkusa na bumaba sa posisyon ng patriarch. Sabi ng Great Elder, paano kung hindi ako mismo ang bumaba? Sabi ni Uyang Tian, kung ganoon ay huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Tumingin ang dakilang elder sa mga tao sa paligid at sinabi kay Uyang Tian, mukhang pinaghandaan mo ito. Tumingin si Uyang Tian sa mga tao at alam niyang walang paraan para maayos ang usapin na ito ng mapayapa, kaya sinabi niya, sige, hayaan mo akong humingi ng payo. Gaano ka kakaya na maglakas loob na gawin ang ganoong bagay? Bagamat si Uyang Tian ay malubhang nasugatan, taglay pa rin niya ang kanyang lakas, na sapat na upang matakot sa kanya ang mga taong naruroon. Kaya naman, bagamat napag-usapan na ito ng lahat noon, sa oras na ito, walang nang ahas na gumawa ng unang hakbang. Isang motley crew. Tiningnan ni Uyang Tian ang nag-aalangan na Great Elder at ang iba pa at sinabing may pagkadismaya. Pagkatapos noon ay naghanda na siyang umalis kasama ang kanyang anak. Hindi niya alam kung mag-iipon ba talaga ang mga taong ito ng lakas ng loob na gumawa ng move sa kanya, kaya mas mabuting umalis na kaagad. Natakot din si Uyang Xingwen. Dati, akala niya ay gusto siyang patayin ng mga taong ito. Ngunit ngayon ay naunawaan niya na ang target ng mga taong ito ay ang kanyang ama, at siya ay isang pain lamang. Hindi niya alam kung kailan nang ahas ang mga taong ito sa pamilya na tretuhin siya at ang kanyang ama ng ganito, kaya labis siyang natakot. Alam niyang hindi naligtas ang lugar na ito, kaya gusto niyang umalis sa lalong madaling panahon. Kuya, makinig ka sa akin. Hindi ko talaga alam ang tungkol dito, kailangan mong maniwala sa akin. Sabi ni Uyang Zong habang naglalakad patungo kay Uyang Tian na puno ng gulat ang mukha. Mukhang natakot siya na masettle ng kapatid niya ang score sa kanya pagkatapos nito, kaya ngayon ay gusto niyang humingi ng tawad sa kapatid.
Mababa rin ang tingin ni Uyang Tian sa kanyang nakababatang kapatid. Siya ay mahiyain at walang kakayahan, kaya talagang hindi siya naniniwala na siya ang nagplano nito. Gayunpaman, halatang na-move na siya noon, at tila may papel dito. Naisip na ito ni Uyang Tian. Pagkatapos ng bagay na ito, ililipat niya ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki mula sa gitna ng pamilya at hahayaan siyang mamahala sa mga tindahan sa ibang mga lungsod. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng isang mas kaunting banta, bagaman ang banta na ito sa kanya ay hindi masyadong malaki. Well, alam kong hindi mo pinangunahan ang bagay na ito, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Sabi ni Uyang Tian. Salamat kuya, salamat kuya. Sabi ni Uyang Zong na puno ng saya ang mukha. Parang naibsan sa wakas ng mga salita ni Uyang Tian ang mga pag-aalala sa kanyang puso. Excited pa siyang yumuko sa kapatid. Lalong mababa ang tingin ni Uyang Tian sa kanyang nakababatang kapatid sa kanyang puso. Palihim niyang inisip na sobrang pinahahalagahan niya ito noon at gusto niya itong ilipat, nanggugulo ba siya sa wala. Gayunpaman, nang masama ang tingin niya sa kanyang nakababatang kapatid, hindi niya napansin na nang ituwid ni Uyang Zong ang kanyang katawan, naglabas na siya ng punyal mula sa kanyang dibdib. Ikaw, how dare you? Tiningnan ni Uyang Tian ang punyal sa kanyang dibdib na may mukhang hindi makapaniwala. Hindi niya akalain na gagawin talaga ng duwag na kapatid na ito. Kuya, huwag mo akong sisihin. Matagal ka ng patriarch, oras na para ako ang maging patriarch. Ang mukha ni Uyang Zong ay may walang awa na ekspresyon na hindi pa nakita ni Uyang Tian. Medyo baliw at mabangis ang mukha ni Uyang Zong na hindi pa nakikita ni Uyang Tian. Malinaw, ang tukso ng posisyon ng patriarka ang nagtulak kay Uyang Zong sa kabaliwan. Wala na siyang pakialam sa pagkakamag-anak. Kahit maging patriarch ka, magiging puppet ka lang. Sabi ni Uyang Tian, kung ganoon ay payag ako. Mas mabuti na yun kaysa pinipigilan mo palagi. Sabi ni Uyang Zong, lahat, sama-samang umatake. Si Uyang Tian ay nasugatan. Ang Great Elder ay sumigaw sa oras na ito, pagkatapos ay nanguna at sumugod patungo kay Uyang Tian. Si Uyang Tian ay malubhang nasugatan, at ngayon na siya ay sinaksak sa puso ng kanyang nakababatang kapatid, ito ay isang pinsala sa ibabaw ng isang pinsala. Ang kanyang lakas ay tiyak na mababawasan ng malaki, at ang kanyang buhay ay nasa panganib anumang oras. Bang! Isang bakas ng kabaliwan ang sumilay sa mukha ni Uyang Tian. Pagkatapos, pinalipad niya si Uyang Zong gamit ang palad at hinarap ang Great Elder. Sa kasamaang palad, ang kanyang kalaban ay hindi lamang ang Great Elder. Sa mga oras na ito, hindi na manunood ang ibang nakapaligid sa kanya. Sabay-sabay silang umatake kay Uyang Tian. Kapag ang mga taong ito ay nagsanib puwersa, kahit na si Uyang Tian ay nasa malusog na kalagayan, maaaring hindi siya katapat para sa kanila, lalo pa ngayong siya ay nasa matinding pinsala. Sa makatuwid, hindi nagtagal at napatay si Uyang Tian ng magkasanib na puwersa ng lahat. Kabanata 722. Anong gagawin natin sa kanya? Ang isa sa mga matatanda sa tabi ni Uyang Tian ay tumingin kay Uyang Xingwen na tila takot na uto. Huwag mo akong patayin, mangyaring huwag mo akong patayin. Sa isang putong na tunog, si Uyang Xingwen ay lumuhad sa lupa at nagmakaawa. Sa mga oras na ito, umaagos na ang kanyang ilong, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya ligtas. Sa oras na ito, ang kanyang ama, na maaaring magbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng seguridad, ay patay na. Siya ay walang magawa at hindi alam kung ano ang gagawin. Patuloy lamang si Uyang Xingwen na humingi ng awa, umaasa na palayain siya nang pumatay sa kanyang ama. Patayin mo siya, matigas na sabi ni Uyang Zong. Sa oras na ito, wala siyang kahit katiting na kaduwagan mula noon. Hindi, umiyak si Uyang Xingwen at umiling. Tumingin siya sa kanyang tiyuhin at sinabing, Tito, bitawan mo ako. Pangako hindi ko ipaghihiganti ang aking ama. Gayunpaman, si Uyang Zong ay walang kahit katiting na awa. Kinuha niya ang punyal na ikinasugat ng kanyang kapatid at naglakad patungo kay Uyang Xingwen. Hindi niya maaaring iwan si Uyang Xingwen bilang banta. Kung nangyari iyon, hindi magiging matatag ang kanyang posisyon bilang padre de pamilya. Hindi, mangyaring huwag mo akong patayin. Si Uyang Xingwen ay nawalan na ng lakas ng loob na tumakas. Napakaraming tao dito, hindi siya nakatakas.
Nang lumakad si Uyang Zong sa gilid ni Uyang Xingwen, hindi siya nagdalawang isip at ginamit ang punyal para saksakin ang kanyang pamangkin hanggang sa mamatay. Hindi nagbago ang ekspresyon niya. Hindi lumaban si Uyang Xingwen mula simula hanggang wakas. Wala siyang kakayanan sa pagsisimula, at natakot siya sa nangyari kanina. Kaya't napapanood na lamang niya ang pagtagos ng punyal sa kanyang puso. Sa bandang huli, patuloy lang siya sa paghingi ng awa. Bueno, mula ngayon, si Uyang Zong ang magiging pinuno ng ating pamilyang Uyang. Sabi ng dakilang matanda, puno ng ngiti ang mukha ni Uyang Zong. Ilang taon na niyang pinagnanasaan ang posisyong ito. Ngayon, sa wakas nakuha niya ito. Ang sumunod niyang gawin ay alisin ang kontrol ng mga taong ito. Halatang hindi siya tanga at ayaw maging pupi na walang kapangyarihan. Mga lalaki, ilipat ang kanilang mga bangkay at humanap ng lugar upang ilibing sila, sabi ng dakilang elder. Pagkatapos noon, may pumasok na ilang katulong. Hindi na sila masyadong nagulat nang makita nila ang eksena sa harapan nila. Malinaw, sila rin ang mga tao ng dakilang elder. Pagkatapos nito, inilipat nila ang mga katawan ni Uyang Tian at ng kanyang anak. Tama na yan. Biglang sumigaw ang Great Elder mula sa loob ng silid. Anong mali? Tanong ng isang matanda sa tabi niya. Wala naman. Umiling ang dakilang elder. Obviously, hindi niya masabi sa mga taong ito ang naisip niya. Bagamat naramdaman ng elder na kakaiba ang kinikilos ng Great Elder, hindi niya alam kung ano ang nangyayari, kaya hindi niya ito masyadong pinansin. Nang makita ng dakilang elder ang bangkay ni Uyang Tian na inilalayo sa kanya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daliri ni Uyang Tian. May singsing talaga doon. Ang Great Elder ay iniisip ang tungkol sa storage ring ni Uyang Tian. Ang bagay na iyon ay isang kayamanan na kahit siya ay wala. Matagal na siyang naglalaway sa storage ring ni Uyang Tian. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makuha ito. Natural, hindi niya ito pakakawalan. Gayunpaman, mayroon lamang isang special ring. Kung gusto niya, gusto rin ng iba. Buti na lang at hindi pa ito naiisip ng mga taong ito, kaya hindi niya ito maisip. Matapos maayos ang usapin ni Uyang Tian, sunod-sunod na lumabas ng silid ang lahat. Ang dakilang elder ay tila naglalakad patungo sa kanyang sariling tirahan, ngunit pagkatapos niyang lumiko sa isang kanto, siya ay naglakad patungo sa isa pang kalsada at hinabol ang ilang mga katulong kanina lamang. Sandali lang, nakita ng dakilang elder na hindi pa nakakalayo ang mga taong iyon, kaya mabilis siyang sumigaw. Great Elder, anong problema? Magalang na sinabi ng mga lingkod na iyon sa dakilang elder. Hindi sila bobo. Ngayong patay na si Uyang Tian at si Uyang Zong ang family head, ang tunay na kapangyarihan ay nasa harapan nila, kaya hindi sila nang ahas na saktan siya. Ang kanilang saloobin ay likas na napakagalang. Gusto kong suriin ang bangkay ni Uyang Tian. Sabi ng Great Elder. Okay, bagamat medyo kakaiba ang hiling ng dakilang elder, ang dalawang tao na nagdadala ng bangkay ni Uyang Tian ay inilagay pa rin ito sa lupa at hinintay na suriin ito ni Uyang Tian. Ibinaba din ninyong dalawa ang bangkay ni Uyang Xingwen, pagkatapos ay pumunta sa gilid at maghintay. Kung wala ang utos ko, huwag kayong lalapit dito. Ayokong maistorbo, sabi ng Great Elder. Oo, pagkatapos noon, umalis ang apat na katulong sa lugar na ito. Nang makita ng dakilang elder na sila ay malayo, tumingin siya sa kanang kamay ni Uyang Tian ng may pananabik. Nandoon pa rin ang singsing, ayaw niyang malaman ng iba na pumunta siya para hanapin ang singsing. Kung nangyari iyon, halatang magdudulot ito ng problema sa kanya. Kung malalaman ng iba ang tungkol dito, magseselo sila at hindi makontento sa kanya. Bakit parang iba ang pakiramdam? Nang kunin ng dakilang elder ang singsing mula sa kamay ni Uyang Tian, nalaman niyang medyo iba ang singsing na ito sa nakita niya noon. Gayunpaman, ito ay hindi pa matagal na ang nakalipas, at ang mga tagapaglingkod na iyon ay malinaw na hindi maaaring palitan ito, kaya ang dakilang elder ay hindi nag-isip tungkol dito. Akala niya ay mali ang nakita niya noon. Kung tutuusin, gabi na ngayon, at hindi masyadong maganda ang paningin, kaya normal lang na makakita ng mali. Pagkatapos na alisin ang singsing, ang dakilang elder ay tumayo at sinabi sa mga taong iyon sa di kalayuan, "Bueno, lumapit kayo at kunin ang dalawang bangkay." Oo, mahusay na elder. Mabilis namang tinanggap ng apat ang order. Pagkatapos nito,
ang dakilang elder ay naglakad pabalik sa kanyang tirahan na may kasiyahang kalooban. Halatang sobrang nasiyahan siya sa ani ngayon. Hindi lamang niya pinatay si Uyang Tian, ngunit sa hinaharap, makokontrol niya ang buong pamilyang Uyang sa kanyang likuran. Bukod dito, nakakuha din siya ng isang mahalagang singsing sa pag-iimbak sa daan, na mas nasiyahan sa kanya. Sa kabilang panig, si Huang Feng ay nasa mabuting kalagayan din. Ang kanyang bagong alak ay sa wakas ay ilalabas ngayon. Pagkatapos ng mga nakaraang pagsisikap, ang kanyang alak ay medyo sikat na ngayon sa Jiang District. Gayunpaman, dahil sa kanyang limitadong mapagkukunan sa pananalapi, ang kanyang mga patalastas ay puro sa Jiang District. Walang masyadong advertisement sa ibang lungsod sa Qing Province. Gayunpaman, naniniwala si Huang Feng na pagkatapos sumikat ang kanyang alak, maaapektuhan din ang mga nakapaligid na lungsod. Confident pa rin siya sa kanyang alak. Kasabay nito, may ilang mga distributor na may magandang paningin na tiwala din. Ito ay dahil ang alak ni Huang Feng ay kasalukuyang sikat lamang sa Jiang District. Bukod dito, hindi pa malaki ang kanyang pabrika, kaya ang mga distributor na ito ay lokal lahat sa Jiang District. Walang kahit isa mula sa ibang mga lungsod o probinsya. Master He, kumusta ang paghahanda? Wala naman dapat problema diba? Maagang umaga, sumugod si Huang Feng sa gawaan ng alak. Ngayon ang unang araw ng pagpapalabas ng kanyang bagong alak, kaya tiyak na kailangan niyang bantayan ang gawaan ng alak. Kabanata 723. Walang problema. Lahat ay nakaayos ng maayos, sabi ni Master He. Ngayon, si Master He ay hindi lamang ang taong namamahala sa mga teknikal na aspeto, ngunit siya rin ang taong may pinakamaraming kapangyarihan bukod kay Huang Feng. Kadalasan, kapag si Huang Feng ay wala sa pabrika, si Master He ang namamahala sa mga gawain ng pabrika. Unti-unti ding nalaman ni Huang Feng na ang Master He na ito ay hindi lamang mahusay sa teknikal na aspeto, kundi pati na rin sa pamamahala. Kaya naman, dahan-dahan niya itong nilinang upang maging malaya. Kapag nasa tamang landas ang gawaan ng alak na ito, magiging katulad siya ng dating sewage treatment plant. Siya ay hindi gaanong kasangkot. Sa oras na iyon, maaaring ibigay ang lugar na ito kay Master He. Well, malapit na ang oras. Buksan ang wine cellar at ang bodega, sabi ni Huang Feng. Okay, nang buksan ni Master He ang wine cellar at ang bodega, nagdagsaan ang mga distributor na matagal nang naghihintay. Bagamat hindi marami, makikita na ang bagong alak na pinangalanang Immortal Brew ni Huang Feng ay nagsimula ng magpakita ng kakaibang appeal. Napakaganda ng saloobin ni Huang Feng sa mga distributor na ito na nagkusa na lumapit sa kanya. Sa presyo, nagbenta rin siya sa iba na mas mura. Ang mga taong ito, dahil natikman na nila ang lasa ng Immortal Brew, noon, ay may tiwala sa alak na ito. Bilang karagdagan, ang presyo na ibinigay ni Huang Feng ay hindi mataas, kaya bumili sila ng maraming mga paninda. Bilang karagdagan sa mga distributor na ito na nagkusa na lumapit sa kanya, ang mga tindero sa pabrika ni Huang Feng ay hindi walang ginagawa sa panahong ito. Nagpo-promote sila kahit saan. Bagamat hindi masyadong maganda ang epekto, may ilang resulta. Sa makatuwid, nang umalis ang mga distributor kasama ang Immortal Brew, tinulungan ng mga tindero ng pabrika ang mga master sa pabrika na dalhin ang alak sa kotse at ihatid ito sa pintuan ng magkasama. Dahil ang mga customer ng winery ay nasa Jiangzhou, na hindi kalayuan, susundan din ng mga tindero ang kotse upang maging komportable para sa kanila na makipag-ugnayan sa isa't isa. Ang mga lugar kung saan dinadala ang alak ay ilang monopolyo ng tabako at alkohol o ilang shopping mall. Sa kasalukuyan, ang mga order sa mga lugar na ito ay hindi masyadong malaki. Pagkatapos ng lahat, ang alak na ito ay isang bagong alak. Ang reputasyon at lasa nito ay hindi pa rin alam. Kinailangan nilang maghintay para sa feedback sa merkado bago nila mapataas ang order. Gayunpaman, lubos na nasisiyahan si Huang Feng. Kung tutuusin, simula pa lang ito. Mabuti na lang na magagawa ito ng mga tindero na ito. Dati, ang Raiji Sewage Treatment Equipment ay hindi gaanong nagbebenta sa simula. Kapag lumaganap ang katanyagan, natural na tataas ang bilang ng mga order. Sa pagtingin sa mga kahon ng alak na inilalabas, si Huang Feng ay nasa mabuting kalagayan.
Nangangahulugan ang pagpasok sa opisyal na yugto ng pagbebenta na maibabalik niya muli ang kanyang mga pondo. Malinaw na magandang balita ito para kay Huang Feng na walang gaanong pera sa kanyang card. Gayunpaman, habang si Huang Feng ay may magandang balita, sina Suyamo at Xi Mengjiao ay may masamang balita. Ngayon, nang opisyal na ibinebenta ang Immortal Brew ni Huang Feng, opisyal ding ibinebenta ang pampababa ng timbang na gamot ni Manager Yuan. Bukod dito, sa pagkakataong ito, malinaw na hindi maliit ang katapangan ni Manager Yuan. Ang lahat ng uri ng pambobomba sa advertising, pati na rin ang iba't ibang mga aktibidad na pangpromosyon, ay nagpakita na ang kanyang layunin sa oras na ito ay hindi maliit. Alam ni Huang Feng ang tungkol sa bagay na ito. Nang magkasama silang maghapunan ni Suyamo sa gabi, nakita niyang tila medyo nag-aalala si Suyamo. Pagkatapos magtanong, alam na niya ang tungkol dito. Nagtataka pa ba ang lalaking iyon? Hindi talaga siya sumusuko, sabi ni Huang Feng. Natural na kilala niya si Manager Yuan. Nakipagdeal siya sa kabilang partido noon. Bukod dito, alam din niya na si Manager Yuan ang may ideya ng bagong pampababa ng timbang na gamot ng Changzhou Group. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na pagkatapos mabaigo si Manager Yuan, gusto niya talagang bumalik sa aspeto ng gamot na pampababa ng timbang. Tumango si Suyamo at sinabing, bukod dito, nakikita ang kanyang mga aksyon sa pagkakataong ito, tiyak na hindi maliit ang kanyang ambisyon. Sa katunayan, natatakot ako sa isa pang bagay. Anong problema? Tanong ni Huang Feng. Last time, nakipagsabuatan siya kay Manager Zhang para magnakaw ng formula. Alam mo rin ang tungkol dito. Ikaw ang huminto, sabi ni Suyamo. Oo, tumango si Huang Feng. Actually, may isang bagay na hindi ko nasabi. Ilang araw na ang nakalipas, noong araw na nakalista ang bagong gamot na pampapayat ng kumpanya namin, umalis ang isang senior executive ng kumpanya nang walang palm. Alam ng senior executive na ito ang formula ng bago naming pampababa ng timbang na gamot, sabi ni Suyamo. Naghihinala ka ba na ang formula ng gamot na pampababa ng timbang na nakalista ng Landau Group ngayon ay nakuha mula sa iyo? Sabi ni Huang Feng na nakakunot ang noo. Ito ay hindi imposible dahil ang kabilang partido ay nagawa na ito minsan. Buti na lang nakita niya iyon ng mga oras na iyon. Oo, tumango si Suyamo at sinabing, kung tutuusin, panandalian lang nasa Qing Province ang Landau Group. At saka, hindi ko nabalitaan na nagre-research sila noon ng formula ng pampapayat na gamot. Ngayon, bigla silang naglista ng bagong produkto. Sobrang kainahinala ito. Kasabay ng bigla ang pag-alis ng senior executive, napakahinala ng usaping ito. Kung ganoon ano ang iyong gagawin? Tanong ni Huang Feng. Hindi ko alam. Umiling si Suyamo at sinabing, kung tutuusin, wala tayong anumang ebidensya para patunayan ito. Bukod dito, kailangan lang nilang baguhin ang ilan sa mga sangkap sa formula, at hindi ito makakaapekto sa huling epekto. Kahit na alam natin na ang kanilang formula ay nakuha sa atin, wala tayong magagawa sa kanila. Tumango si Huang Feng. Totoo iyon. Sa totoo lang, alam niyang maraming health supplement ang ganito. Karamihan sa mga sangkap ay pareho. Kaya lang iba-iba ang packaging at marketing ng lahat. Ang gamot na pampababa ng timbang na ito ay dapat na mapakinabangan ng butas na ito. Huwag ka na mag-isip. Baka nagkakamali ka. Nakita lang ng kabilang partido na naglista ang iyong kumpanya ng isang bagong produkto, kaya gusto kanilang pigilan at nagmamadaling maglabas ng isang hindi pa natatapos na produkto. Kinaaliw siya ni Huang Feng. Sana nga, nakangiting sabi ni Suyamo. Ang mga bagay ay nangyari na. Wala siyang mababago kahit ano sa ngayon. Maaari lamang niyang hintayin at makita muna ang produkto ng kabilang partido sa merkado. Pagkatapos, gagawa siya ng tugon. Siya nga pala, may mga taong galing sa mga departamento ng gobyerno ang dumating para guluhin kakamakailan. Biglang tanong ni Huang Feng. Alam din niya na bagamat itinigil niya ang naunang insidente, kung makikitid ang utak ng mga pinuno ng 3 departamento ng gobyerno, tiyak na may inggit sila sa Changzhou Group. Hindi imposibleng gumanti sila. Hindi. Umiling si Suyamo at sinabing, kamakailan lang, normal na ang operasyon ng kumpanya. Hindi naman masama ang benta ng mga bagong pampababa ng timbang, at walang dumating na naghahanap ng gulo. Bukod dito, naging abala kami ni Mengjiao sa public relations at sa pag-aayos ng relasyon namin sa gobyerno.
Hindi ka namin maaaring guluhin sa tuwing may mangyayari. Kailangan pa ba nating maging magalang sa pagitan natin? Nagkunwari si Huang Feng na hindi masaya at sinabi, "Hindi ako magalang sa iyo, ngunit mayroon ka ring sariling mga bagay na dapat gawin. Ayokong mag-aksaya ng masyadong maraming oras at lakas mo," sabi ni Suyamo. Kabanata 724. Sa puso ni Suyamo, ang karera ni Huang Feng ay mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling karera. Bukod dito, si Huang Feng ay nasa likuran niya si Secretary Qiu. Ang mga prospect ng kanyang pag-unlad ay napakaganda pa rin. Si Suyamo ay natural na hindi walang kabuluhan. Naramdaman niya na ang kasalukuyang pagkakakilanlan ni Huang Feng ay hindi karapat-dapat para sa kanya. Lubos niyang pinahahalagahan ang karera ni Huang Feng dahil sa pamilyang nasa likod niya. Gayunpaman, kahit na pinahahalagahan niya ito, hindi niya pinilit si Huang Feng. Sinubukan lang niyang tulungan si Huang Feng. Siyempre, ayaw niyang maantala ang sariling kapakanan ni Huang Feng dahil sa sarili niyang mga gawain. "Hindi ako nag-antala ng maraming oras," sinabi ni Huang Feng, "marami pa akong oras. Halimbawa, ngayong gabi, may oras ako. Sabay tayong manood ng sine. Nalaman kong mas lalo kang gumagaling sa mga gawain ngayon." Nakangiting sabi ni Suyamo, ngunit hindi niya tinanggihan ang panukala ni Huang Feng. Matagal nang magkasintahan ang dalawa, ngunit talagang hindi sila nanood ng pelikula ng magkasama tulad ng ibang mag-asawa. Laging dahil sa iba't ibang pagkakataon kaya hindi sila nagde-date. Sa pagkakataong ito, walang mangyayaring aksidente. "I'm wrong. I have always been very honest. I don't know any routines." Nagreklamo si Huang Feng. "Sa tingin mo ba maniniwala ako?" Nakangiting sabi ni Suyamo. "Well, pag-usapan natin kung anong pelikula ang mapapanood ngayong gabi," sabi ni Huang Feng. Pagkatapos kumain ng dalawa, naglakad-lakad muna sila saglit para digest. Pagkatapos noon, pumunta sila sa malapit na movie city. Ngayon ay hindi ang katapusan ng linggo, kaya medyo kakaunti ang nanunood ng mga pelikula sa gabi. At least, nang dumating doon sina Huang Feng at Suyamo, wala silang nakitang maraming tao na bumibili ng tiket sa sine. Pagkatapos panoorin ang mga kamakailang inilabas na pelikula, naunawaan ni Huang Feng na mas kaunti ang mga tao ngayon hindi lang dahil hindi weekend, kundi dahil walang magagandang pelikula. Mukhang walang magandang pelikula. Tiningnan ni Suyamo ang pagpapakilala ng ilang pelikulang inilabas at sinabi, "Well, pero dahil nandito na tayo, pumili na lang tayo ng isa," sabi ni Huang Feng. "Sige," sabi ni Suyamo. Ang hindi inaasahan ni Huang Feng ay talagang pumili si Suyamo ng literary film. Gayunpaman, iniisip ang tungkol sa karakter ni Suyamo, hindi ito nakakagulat. Walang gaanong nanunood ng pelikula ngayong gabi, kaya natural, mas kakaunti pa ang nanunood ng mga art film. Sa oras na natagpuan ni Huang Feng at Liu Zilang ang kanilang mga upuan, napagtanto nila na wala pang 10 tao sa buong teatro. Sobrang kaunti ang mga tao dito. Kung magpapatuloy ito, baka malugi ang may-ari nitong sinehan, nakangiting sabi ni Huang Feng habang nilalapag ang pagkain na kabibili lang niya. Kaunti lang ang nanunood ng art films. Hindi ka naman matutulog mamaya diba? Ngumiti si Suyamo at tumingin kay Huang Feng. Karaniwang gusto niyang manood ng ganitong uri ng pelikula, ngunit karaniwan niyang pinapanood ito sa bahay ng mag-isa. Hindi pa niya ito napanood sa sinehan. Si Xi Mengjiao ay hindi mahilig manood ng ganitong uri ng pelikula, kaya palagi niya itong pinapanood mag-isa. Ngayon ang unang pagkakataon na napanood niya ito sa iba. "Paano na? Nasa tabi ko ka. Paano ako makakatulog?" sabi ni Huang Feng. Bagamat hindi siya mahilig manood ng ganitong uri ng pelikula, kung tutuusin, kasama niya si Suyamo ngayon. Hindi siya makatulog. Dito, ngumiti si Suyamo at sinabing, "Kung talagang ayaw mong panoorin ito, okay lang na makatulog." Nagsimula na ang pelikula. Si Huang Feng, na puno ng kumpiyansa at inisip na tiyak na hindi siya matutulog, ay minamaliit pa rin ang hypnotic effect ng pelikulang ito sa kanya. Hindi nagtagal ay naramdaman niya na ang bigat na ng talukap niya, at gusto na niyang matulog. Nakita ni Suyamo ang hitsura ni Huang Feng at ngumiti. Hindi niya sinasadyang istorbohin siya. Pinagmasdan niya itong mag-isa ng may interes. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, hindi nakatulog si Huang Feng. Hindi naman sa malakas ang loob niya, pero naakit siya sa tagpong hindi kalayuan sa harapan niya.
Bigla siyang naging masigla sa nangyari doon. Ito ay mas kaakit-akit sa kanya kaysa sa pelikula. Hoy, tingnan mo dyan. Bulong ni Huang Feng kay Suyamo. Anong mali? Tiningnan ni Suyamo ang daliri ni Huang Feng na may ilang pagdududa. Gayunpaman, sa oras na ito, ang sinehan ay medyo madilim. Hindi niya ito masyadong makita. Nang biglang umilo ang screen, sa wakas ay nakita niya ito ng malinaw. Matapos makita ang nangyari doon, namula agad ang mukha niya. Pervert, bulong ni Suyamo kay Huang Feng. Hoy, wala akong ginawa. Paano ako pervert? Sumigaw si Huang Feng. Ang lugar na itinuro ni Huang Feng ay isang batang mag-asawa. Ang atensyon ng dalawang taong ito ay halatang wala sa pelikula sa oras na ito, ngunit sa isa't isa. Naghahalikan ng dalawang tao sa oras na ito. Bukod dito, ito ay hindi ang uri ng magaan na halik, ngunit sa halip ay mainit. Karamihan sa katawan ng babae ay nasa mga bisig ng lalaki. Habang hinahalikan ng lalaki ang babae ay gumagalaw pa rin ang mga kamay nito sa katawan ng kabilang partido. Kung titignan ito ay kitang-kita na ang kamay ng lalaki ay umabot sa damit ng babae. Noong nasa kolehiyo na si Huang Feng, nabalitaan niyang may mga mag-asawa na gagawa ng ilang maiinit na bagay sa sinehan dahil ang ganoong uri ng kapaligiran ay maaaring magdulot sa kanila ng iba't ibang uri ng kasiyahan. Gayunpaman, kadalasang pinili ng mga taong iyon na mag-film sa kalagitnaan ng gabi. Mas kaunti ang mga tao, at kadalasang pinili nilang mag-film sa sulok. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Huang Feng na sa unang pagkakataon na pumunta siya sa sinehan kasama si Suyamo para manood ng sine, talagang makakakita siya ng napakainit na eksena. Ang mag-asawa ay halatang pumasok sa kaharian ng pagiging hindi makasarili. Wala silang pakialam na may ibang tao sa paligid nila. Sa katunayan, walang gaanong tao sa sinehan na ito. Bukod dito, ang mga upuan ng lahat ay medyo nakakalat, kaya ang dalawang taong ito ay napakawalang prinsipyo. Kung hindi lang si Huang Feng ay talagang naiinip at gustong humanap ng isang bagay na kawili-wili para hindi siya antukin, talagang hindi niya malalaman kung ano ang ginagawa ng mag-asawa. Wala akong pakialam, pervert ka. Sabi ni Suyamo na may pulang mukha. Gayunpaman, ang paligid ay napakadilim, kaya hindi makita ni Huang Feng na ang kanyang mukha ay pula at mainit na sa oras na ito. Para sa mga ganoong bagay sa sinehan, narinig na niyang binanggit ito ni Tang Mazo, ngunit wala siyang pakialam. Hindi lang niya inaasahan na makakaharap niya ito ngayon, at ito ay noong nanunood siya ng pelikula kasama si Huang Feng. How is this a pervert? Tinitingnan ko lang. Sinabi ni Huang Feng, bukod dito, dapat silang dalawa ay mag-asawa. Hindi naman masyado para sa isang mag-asawa ang gumawa ng ganoong bagay. Ito ay mas kaunti para sa akin na tingnan. Hindi pinansin ni Suyamo si Huang Feng at tumingin sa screen. Gayunpaman, hindi na nakatutok ang kanyang atensyon gaya ng dati. Hindi niya maiwasang makita kung ano ang nangyayari doon. Para sa kanya, napaka-excited pa rin na makita ang ganoong bagay sa sinehan. Kabanata 725. Bakit hindi rin natin subukan? Inihilig ni Huang Feng ang kanyang katawan kay Suyamo at Bamulong. Hindi, si Suyamo ay parang isang takot na USA. Umiwas siya sa gilid at walang iniisip na sinabi. Si Suyamo ay isang taong madaling mahiya. Kung sila ni Huang Feng ay magiging matalik sa isang lugar kung saan walang tao, mahihiya siya, lalo pa sa pampublikong lugar na ito. Halika, subukan mo. Wala namang makakakita nito. Nagpatuloy si Huang Feng sa pag-akit. Ang ganitong uri ng bagay ay higit na kawili-wili kaysa sa panunood ng pelikula. Bukod dito, may dalawang singers sa harap ng eksena. Ang puso ni Huang Feng ay likas na sabik. Hindi, tumanggi pa rin si Suyamo. Okay lang, kita mo naman na nasa likod ang pwesto natin. Sobrang dilim dito, walang makakahanap, sabi ni Huang Feng. Ang posisyon ni Huang Feng at Suyamo ay wala sa huling hanay, ngunit talagang walang tao sa likod nila. Wala masyadong tao sa pinangyarihan. Nakaupo ang lahat ng napakalayo. Napakadilim ng sinehan. Hindi naging madali para sa iba na makita ito. Gayunpaman, malinaw na nag-aalala pa rin si Suyamo. Kahit na alam niyang malabong makita ito ng iba, ito ay isang pampublikong lugar kung tutuusin. May mga tao sa eksena pagkatapos ng lahat. Ito ay magdudulot sa kanya ng kaunting awkward sa kanyang puso. Siyempre, bukod sa awkwardness, medyo exciting din.
Gayunpaman, hindi niya sasabihin ang damdaming ito kay Huang Feng. Hindi sumuko si Huang Feng. Nagpatuloy si Suyamo sa panunood ng pelikula doon, at si Huang Feng ay ganap na hindi inaantok ngayon. Gayunpaman, ang kanyang atensyon ay ganap na wala sa pelikula, ngunit kay Suyamo sa tabi niya. Inabot ni Huang Feng at sinubukang hawakan ang kamay ni Suyamo. Nang gaganapin ito, nagulat si Suyamo. Tumingin siya kay Huang Feng at bahagyang nagpumiglas. Pagkatapos niyang hindi makalaya, sumuko siya at nagpatuloy sa panunood ng pelikula. Gayunpaman, dahil sa mga naunang bagay at aksyon ni Huang Feng sa oras na ito, hindi niya mapanood ang pelikula. Bagamat nakatitig sa screen ang kanyang mga mata, hindi niya pinansin ang pinapalabas sa pelikula. Si Huang Feng ay masaya sa kanyang puso. May pag-asa sa puso niya. Pagkatapos nito, hindi na siya nagmamadali sa susunod na hakbang. Sa halip, dahan-dahan niyang hinaplos ang kamay ni Suyamo gamit ang kanyang kamay. Kailangan niyang sabihin na masarap talaga sa pakiramdam. Ang kamay ni Suyamo ay napakalambot at medyo malamig. Napakakinas ng balat niya. Masarap sa pakiramdam ang hawakan. Hindi kumikibo si Suyamo sa oras na ito. Napakatigas ng katawan niya. Hindi niya pinigilan si Huang Feng, at hindi rin siya nakipagtulungan sa kanyang mga aksyon. Matapos humipo sandali si Huang Feng, lamambot ang katawan ni Suyamo. Hindi na ito kasing tigas ng dati. Marahil ay nakita niyang hindi sumunod si Huang Feng. Hindi alintana, sa oras na ito, bigla niyang naramdaman na may isa pang kamay sa kanyang bewang. Ang mainit na pakiramdam ng kamay ay dumaan sa kanyang hindi masyadong maraming damit. Hindi. Bulong ni Suyamo kay Huang Feng. Hahayaan ko ito. Hindi ako lalayo, sabi ni Huang Feng. Inilibot ni Suyamo ang kanyang mga mata sa kanya. Wala siyang magawa sa kanya, kaya tumigil siya sa pagpupumiglas. Gayunpaman, maliwanag na hindi sinadya ni Huang Feng na huminto ng lubusan. Hindi nagtagal, hindi na muling nagtapat ang kanyang kamay. Patuloy siyang gumagalaw sa baywang ni Suyamo. Subukan lang ni Suyamo na pakalmayan ang sarili. Tinitigan niya ang screen sa harap niya, ngunit hindi siya nanonood ng anumang pelikula. Sa halip, ang kanyang mga mata ay palaging nasa dalawang mag-asawang nasa kanyang harapan na lalong umiinit. Si Suyamo ay talagang hindi kalmado gaya ng ipinakita niya. Pagkatapos ng lahat, gusto niya si Huang Feng sa kanyang puso. Hindi siya naiinis sa kasalukuyang mga aksyon ni Huang Feng. Nahihiya lang siya. Dagdag pa rito, ang nakapalibot na kapaligiran at kung ano ang nangyari sa pagitan ng dalawang mag-asawa sa kanyang harapan ay nagpasigla sa kanya. Sa makatuwid, sa tuwing mahawakan siya ni Huang Feng, ang kanyang puso ay matitinag ng husto. Malinaw na naramdaman ni Huang Feng na pabilis ng pabilis ang paghinga ni Suyamo. Bagamat hindi niya nakikita ang mukha nito, marahil ay namumula na ito sa oras na ito. Medyo masaya at proud si Huang Feng. Natural na mas malaki ang galaw ng kanyang mga kamay. Dapat malaman na medyo mainit pa ang panahon. Si Suyamo ay hindi makapagsuot ng masyadong makapal na damit, kaya malinaw niyang naramdaman ang paghawak ni Huang Feng. Pakiramdam niya ay direktang hinahawakan siya nito. Sa wakas, hindi mapigilan ng puso ni Suyamo. Natatakot siya na kung magpapatuloy siya sa ganito, malubog siya rito at hahayaan siyang samantalahin siya ni Huang Feng. Sa makatuwid, binalak niyang hayaang tumigil si Huang Feng, bagamat alam din niya na hindi mataas ang posibilidad na pumayag si Huang Feng. Huang! Gayunpaman, lumingon lang si Suyamo at tumingin kay Huang Feng. Bago pa man siya makapagsalita ay naramdaman niya ang isang pamilyar na mukha na nakaharap sa kanya. Bago pa siya makapag-react ay nahalikan na siya. Biglang nablangko ang isip ni Suyamo. Natigilan siya sa biglaang paghalik ni Huang Feng. Hindi ito ang huling pagkakataon sa kwarto niya. Sa oras na iyon, si Huang Feng ay palihim na nag-atake sa kanyang mga labi at umalis. Sa pagkakataong ito, halatang ayaw ni Huang Feng na umalis kaagad. Si Suyamo, na nag-react, ay gustong makipagpunyagi, ngunit nalaman niyang wala siyang gaanong lakas. Naramdaman din ni Huang Feng ang bahagyang pagtutol ni Suyamo, ngunit wala siyang pakialam. Hindi siya umalis, ngunit nagpatuloy sa paghalik. Sa pagkakataong ito, hinalikan niya ang kanyang kasintahan, hindi tulad noong huling pagkakataon sa kusina kasama si Tang Mazo. Kung lalaban si Tang Mazo, tiyak na hindi magpapatuloy si Huang Feng. Gayunpaman, malinaw na iba si Suyamo.
Ngayon din ang unang totoong halikan ng dalawa. Para sa palihim na pag-atake sa silid ni Suyamo noong nakaraang pagkakataon, halatang hindi nasisiyahan si Huang Feng, at ang kapaligiran ngayon ay halatang napakaangkop. Nahihirapan pa rin si Suyamo, umaasa na ang kanyang mga aksyon ay makapagpapatigil kay Huang Feng. Gayunpaman, ang feedback na nakuha niya ay ang karamihan sa kanyang katawan ay dinala ni Huang Feng at nakasandal sa kanyang mga braso. Ang panlalaking amoy ni Huang Feng ay biglang pumuno sa isip ni Suyamo. Sa wakas ay tumigil si Suyamo sa pagpupumiglas. Bagamat hindi siya nakipagtulungan kay Huang Feng, hindi siya tumutol. Malinaw na naramdaman din ni Huang Feng ang pagbabagong ito, at tuwang-tuwa siya. Saglit na naghalikan ang dalawa, pagkatapos ay nilabanan ni Huang Feng si Suyamo. Sa oras na ito, naramdaman na ni Suyamo na siya ay humihingal. Matapos iwan ni Huang Feng ang kanyang mga labi, huminga siya ng desperado, ngunit hindi siya binitawan ng kamay ni Huang Feng. "Pervert, nangako kang hindi mag-so-overboard," bulong ni Suyamo kay Huang Feng. Bagamat may bahid ng kalokohan sa kanyang mga salita, hindi niya talaga sinasadyang magalit. Sa katunayan, inaasahan din niyang mapalapit kay Huang Feng, ngunit dahil nahihiya siya, hindi siya naglakas loob na ipahayag ito. "I just kissed my girlfriend. This is not overboard, right?" Pagmamalaki ni Huang Feng. Kabanata 726. "Of course, it's too much. You didn't ask for my permission." Inilibot ni Suyamo ang kanyang mga mata kay Huang Feng. Matapos ang panahong ito ng paggaling, ang kanyang paghinga ay naging matatag, ngunit ang pamumula sa kanyang mukha ay hindi madaling mawala. "Kung gayon, hinihingi ko ang iyong opinyon ngayon. Gawin natin muli," sabi ni Huang Feng. "Hindi," sabi ni Suyamo. Gayunpaman, sa sandaling matapos siyang magsalita, hinalikan siyang muli ni Huang Feng, na hamarang sa mga salitang sasabihin niya. Bahagyang lumaban din siya, at pagkatapos ay hinayaan si Huang Feng na gawin ito. Patuloy pa rin ang pelikula, ngunit kung si Huang Feng o si Suyamo, wala sila sa mood na manood ng pelikula sa oras na ito. Hindi nila alam kung tungkol saan ang pelikula. Sa sumunod na panahon, ginugol ni Huang Feng at Suyamo ang kanilang oras sa pagiging matalik. Hindi rin lumaban si Suyamo noong una at hindi nakipagtulungan. Nang maglaon, dahan-dahan siyang nagsimulang gumawa ng inisyatiba upang makipagtulungan sa mga galaw ni Huang Feng. Pareho silang naadek sa lasa. Paulit-ulit silang naghalikan. Kaya lang kapag naramdaman nilang hindi na sila makahinga, maghihiwalay muna silang dalawa. Pagkatapos noon, nagkadikit na naman sila. Kaya naman nang matapos ang pelikula, nag-react na lang silang dalawa nang bukas ang ilaw sa sinihan. Natapos na ang 2 oras na pelikulang ito, at hindi man lang naramdaman ng dalawa ang paglipas ng oras. Sa sandaling binuksan ang mga ilaw, mahinang tumawag si Suyamo. Pagkatapos noon, binitawan niya ang mga braso ni Huang Feng. Nakatawang tiningnan lang ito ni Huang Feng. This time, hindi na niya napigilan. "Malapit na yun. Muntik na tayong makita," bulong ni Suyamo. "Huwag kang matakot kahit na makita mo ito. Orihinal na kami ay mag-asawa," sabi ni Huang Feng. "Sinasabi mo pa, kasalanan mo ang lahat. Mukhang tama si Meng Zhao. Isa kang pervert. Niloko mo ako," sabi ni Suyamo. Lumapit si Huang Feng at tinitigan si Suyamo. "Payag ka bang lokohin ako palagi?" Dahil sa biglaang pagmamahal ni Huang Feng, bahagyang natigilan si Suyamo, ngunit pagkatapos ay sinabi niya, "Oo." Bo! Mabilis na hinalikan ni Huang Feng ang bibig ni Suyamo at sinabing, "Ikaw talaga ang aking mabuting asawa." "Sino ang asawa mo?" Nahihiyang sabi ni Suyamo. "Hindi ba? Ang iyong mga labi ay namamaga sa aking mga halik," sabi ni Huang Feng. "Ah, talaga? Pagbalik namin, siguradong makikita ito ni na Meng Zhao at Ma Zhou. Sobrang nakakahiya ito," nag-aalalang sabi ni Suyamo. "Ano ba ang dapat ikatakot? Kahit alam nila, may inggit sila at may inggit," sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, sa pag-aakalang naroon si Ma Zhou, may kakaibang pakiramdam si Huang Feng sa kanyang puso. "Hindi ako kasing kapal ng balat mo," sabi ni Suyamo. Nagkukwentuhan silang dalawa habang naglalakad palabas. Samantala, si Suyamo ay nag-iisip ng paraan para makatakas dito at hindi matuklasan ng kanyang dalawang matalik na kaibigan sa bahay. Gayunpaman, hanggang sa pinababa ni Huang Feng si Suyamo,
wala siyang maisip na magandang paraan para linlangan sila. Dasal na lamang niya sa kanyang puso na tulog na ang dalawa niyang matalik na kaibigan. Okay lang. Alam naman nila ang tungkol sa atin. Kahit malaman nila, hindi naman big deal. Muli siyang inaliw ni Huang Feng. Nahihiya ako, sabi ni Suyamo. Kung tutuusin, matalik niyang kaibigan ang dalawang iyon. Kung alam nila na matagal niyang hinalikan si Huang Feng sa sinehan, at maging ang kanyang mga labi ay namamaga, tiyak na pagtatawanan siya ng mga ito. Kung pagtawanan kanila, matatawa ka sa kanila kapag may boyfriend na sila in the future, sabi ni Huang Feng. Hindi na kita kakausapin. Kasalanan mo ang lahat, sinabi ni Suyamo kay Huang Feng, pagkatapos ay tumalikod at umakyat nang hindi inanyayahan si Huang Feng. Sa oras na ito, kung nakita ng kanyang dalawang matalik na kaibigan si Huang Feng, malamang na mas pagtatawanan nila siya. Si Huang Feng ay orihinal na gustong bigyan ng goodbye kiss si Suyamo, ngunit nang makita niya si Suyamo na tumatakbo palayo, ngumiti siya at hindi siya tinawag. Pagkatapos nun, sumakay na siya sa kotse at nag-drive pa uwi. Walang silbi ang mga panalangin ni Suyamo. Pagbukas niya ng pinto, sina Xi Mengjiao at Mazo ay nanunood ng TV at nag-uusap sa sala. Nagmura si Suyamo sa kanyang puso, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at mabilis na naglakad papunta sa kanyang silid. Ate Yamo, nakabalik ka na ba? Bakit late ka ngayon? Nakipag-date ka ba kay Huang Feng? Tanong ni Xi Mengjiao nang makita niya si Suyamo. Oo, tumugon si Suyamo, ngunit wala siyang balak na huminto. Ate Yamo, halika na at mag-chat. Maaga pa naman. Bakit ang aga mo bumalik sa kwarto mo? Sabi ni Mazo. Hindi, medyo pagod ako. Gusto ko munang magpahinga, sabi ni Suyamo. Sa oras na ito, nakarating na siya sa pintuan ng kanyang silid. Pagkatapos noon, diretso niyang binuksan ang pinto at walang pag-aalinlangan na pumasok. Bakit pakiramdam ko medyo kakaiba si Ate Yamo? Tumingin si Xi Mengjiao kay Mazo na may nagtatakang ekspresyon. Mayroon akong parehong pakiramdam, sabi ni Mazo. Napakasensitibo ng puso ng mga babae. Bagamat hindi gaanong nagsalita si Suyamo ngayon, parehong naramdaman ito nina Xi Mengjiao at Mazo. Sa tingin mo ba nag-away sina Sister Yamo at Huang Feng? Baka masama ang pakiramdam nila, hula ni Xi Mengjiao. Posible naman. Napaisip sandali si Mazo at sinabing, kung titignan ang ekspresyon ni Suyamo ngayon, parang masama ang pakiramdam niya. Kung hindi, bakit siya papasok sa kanyang silid sa sandaling bumalik siya? Let's go and have a look. Kung talagang binubuli ni Huang Feng si Sister Yamo, pupuntahan ko siya at bugbugin ko siya ngayon. Mabangis na sabi ni Xi Mengjiao. Pagkatapos noon, tumayo siya at dumiretso sa kwarto ni Suyamo nang hindi nanunood ng TV. Sumunod si Mazo sa likuran, iniisip sa kanyang puso na talagang nag-away sina Sister Yamo at Huang Feng. Ate Yamo, buksan mo ang pinto. Ano ang problema? Huwag mong itago ito sa iyong sarili. Mas mabuting pag-usapan ito, sabi ni Xi Mengjiao habang kumakatok sa pinto ni Suyamo. Okay lang ako, sabi ni Suyamo. Ate Yamo, nagalit ba ang nakakainis na Huang Feng na iyon? Nag-away ba kayo? Sabihin mo, tuturuan ko siya ng leksyon at hihingi siya ng tawad sa iyo, sabi ni Xi Mengjiao. Tama, Sister Yamo. Anong problema? Sabihin mo sa amin. Kung talagang binubuli ka ni Huang Feng, hindi namin siya pakakawalan, sabi ni Mazo. Sa silid, tinitigan ni Suyamo ang sarili sa salamin. Hindi pa nakaka-recover ang labi niya, pero sa pagkakataong ito, medyo naguguluhan na siya. Bakit iisipin ng kanyang dalawang matalik na kaibigan na nag-away sila ni Huang Feng? Gayunpaman, sinabi ni Tang Mazo na binubuli siya ni Huang Feng. Ito ay totoo, ngunit ang ganitong uri ng pambubuli ay malinaw na hindi nila naisip. Hindi ako nakipag-away kay Huang Feng. Pagod lang ako at gusto ko nang magpahinga, sabi ni Suyamo. Wala pa rin siyang balak buksan ang pinto. Kung bubuksan niya ang pinto ng ganito, tiyak na matatawa siya. Kabanata 727. Ate Yamo, bakit ngayon mo pa pinagtatanggol ang bastos na yan? Hindi ko na kaya. Tatawagan ko na siya ngayon din. Malinaw na hindi naniniwala si Xi Mengjiao sa mga salita ni Suyamo. Malamang na nakipag-date si Suyamo kay Huang Feng sa gabi, ngunit nagtago siya sa bahay sa sandaling bumalik siya. Malamang si Huang Feng ang bubuli sa kanya. Tama, Ate Yamo.
Huwag kang mag-alala, hindi ka namin hahayaang mabuli. Sa oras na ito, hindi may pagtanggol ni Tang Mazo si Huang Feng. Binubuli ang kaibigan niya, at hindi na niya kayang makita pa ito. Bagamat hindi siya naniniwala na ibubuli ni Huang Feng si Sister Yamo, base sa reaksyon ni Sister Yamo, maaaring yun ang mangyari. Huwag, si Su Yamo, na nasa bahay, ay balisa. Paanong hindi maniniwala ang matalik niyang kaibigan sa sinabi niya? Kung talagang tinawagan ni Xi Mengzhou si Huang Feng at pinagalitan siya o kaya ay hinanap siya ng personal, sasaktan niya si Huang Feng. Sa makatuwid, wala nang pakialam si Su Yamo sa pagiging mahiyain. Mabilis niyang binuksan ang pinto at sinabi kina Xi Mengzhou at Tang Mazo, hindi ako binubuli. Mali ang pagkakaintindi mo. Nang makitang binuksan ni Su Yamo ang pinto, mabilis na tumalikod sina Xi Mengzhou at Tang Mazo. Gayunpaman, nang makita nila ang hitsura ni Su Yamo, mas nagalit si Xi Mengzhou. Ate Yamo, tingnan mo kung paano kanya binubuli. Namamaga ang labi mo. Paano mo pa siya magsasalita? Hindi, dapat ko siyang pag-alitan. Tapos, pupunta ako sa pwesto niya bukas at i-settle ang score sa kanya. Naantig si Su Yamo sa mga salita ni Xi Mengzhou. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiyak. Nang magpapaliwanag pa lang siya, tumingin si Tang Mazo sa namamagang labi ni Su Yamo at tila may naisip. Mabilis niyang hinayla pabalik si Xi Mengzhou. Bakit naman? Fox Tang, tutulungan mo rin ba ang bastard na iyon? Tanong ni Xi Mengzhou. Hindi naman sa tinutulungan ko siya, pero hindi ito kung ano ang iniisip mo. Binubuli nga ni Huang Feng si Sister Yamo, pero hindi yun ang klase ng pang-aapi na iniisip namin. At saka, si Sister Yamo ay tiyak na naging handa. Sabi ni Tang Mazo na may ngiti sa kanyang mukha. Siya lang ang nakakaalam na may kaunting pait sa kanyang puso, ngunit tiyak na hindi niya ito maipakita. Payag si Ate Yamo. Tumingin si Xi Mengzhou kay Tang Mazo at pagkatapos ay kay Su Yamo na nalilito. Hindi siya makapag-react sa oras. Matapos marinig ang mga salita ni Tang Mazo, mas napahiya si Su Yamo. Malinaw, alam niya na nakita ito ni Tang Mazo. Kung ikukumpara sa inosenteng si Xi Mengzhou, si Tang Mazo ay halatang mas may kaalaman sa aspetong ito. Stupid. Tinapik ni Tang Mazo ang ulo ni Xi Mengzhou at sinabing, matanda ka na, at hindi mo pa alam ito. Nag-aalala talaga ako sa magiging boyfriend mo. Panipi. Fox Tang, anong ibig mong sabihin? Halatang namamaga ang labi ni Ate Yamo sa paghalik. Ang tanga, dali humanap ng boyfriend. Ni hindi mo alam ito, sabi ni Tang Mazo. Ang dami mong alam, sagot ni Xi Mengzhou. Pagkatapos, tumingin siya kay Su Yamo at sinabing, Sister Yamo, totoo ba iyon? Bagamat labis na nahihiya si Su Yamo na ang bagay sa pagitan nila ni Huang Feng ay pinag-uusapan ng ganito, ayaw niyang mag-alala ang kanyang mga kaibigan, kaya tumanggo siya at inamin ito. Hindi ako nagkakamali, tama. Sabi ni Tang Mazo. Ate Yamo, medyo naglalaro kayo. Tumingin si Xi Mengzhou kay Su Yamo at sinabi. Hindi alam ni Su Yamo ang sasabihin. Kadalasan, sa kanilang tatlo, siya ang pinaka-mature at steady, at siya rin ang pinaka-opinyon. Gayunpaman, ang nangyari ngayon ay malinaw na nagparamdam sa kanya ng kaunting pagkawala. Kasabay nito, marahas niyang sinasalakay si Huang Feng sa kanyang puso. Lahat ng ito ay dahil sa kanya kaya siya napahiya. Ate Yamo, halika, mag-usap tayo. Saan kayo nag-kiss? Anong posisyon ang ginamit mo? Gaano katagal kayo naghalikan? Ano ang iniisip mo noong panahong iyon? Kung ikukumpara sa pagkagulat ni Xi Mengzhou, si Tang Mazo ay may tsismosa sa kanyang mukha. Kinaladkad niya si Su Yamo palabas ng kanyang silid at papunta sa sala. Sa oras na ito, tila curious din si Xi Mengzhou at tinanong si Su Yamo tungkol dito. Sa makatuwid, si Su Yamo ay maaari lamang maglagay ng maraming pagsisikap upang harapin ang dalawang matalik na kaibigan na ito na umaapaw sa tsismis. Sa oras na ito, hindi alam ni Huang Feng ang kalagayan ni Su Yamo. Siya ay nagmamaneho ng kanyang kotse at humuhuni ng isang kanta ng buong pagmamalaki. Kontento na siya sa nangyari ngayong gabi. Ang kanyang relasyon kay Su Yamo ay umunlad din. Bukod dito, napakasarap din ng pakiramdam na iyon. Nang bumalik si Huang Feng sa kanyang tirahan, mas maganda ang kanyang kalooban. Ito ay dahil ang kanyang storage box ay muling nagdala sa kanya ng bago.
Ito ay isang bagay na kailangan niya ng Mad Alien. Ito ay talagang isang storage ring. Si Huang Feng ay nasa kanyang silid at napasigaw sa gulat. Naabala siya sa storage ring kamakailan. Kung walang storage ring, kakaunting bagay lang ang maidadala niya sa lugar ni Ning Wushuang sa bawat oras. Bukod dito, hindi ito masyadong maginhawa. Kung mayroon siyang storage ring, hindi ito magiging mahirap. Gayunpaman, ang mga singsing sa imbakan ay malinaw na napakahalaga. Hindi ganoon kadaling makuha ang mga ito. Kung gusto niyang bumili ng isa, ang presyo ay masyadong mataas. Sa makatuwid, kung gusto niyang makakuha ng storage ring sa maikling panahon, maaari lamang siyang umasa sa storage box para ipagpalit ito. Gayunpaman, ang mga bagay na ipinagpapalit niya ay napaka-random. Bukod dito, hindi pa nakuha ni Huang Feng ang parehong item ng 2 beses hanggang ngayon. Kaya naman, wala siyang masyadong pag-asa noong una. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na talagang makukuha niya ito ngayon. Ang pananabik ni Huang Feng ay hindi pa ganap na lumamig nang ang storage ring sa kanyang kamay ay biglang lumipad mula sa kanyang kamay. Pagkatapos, mula sa storage ring, 2 bagay ang lumipad palabas. Sila ang booklet para sa pagpapakilala sa meditasyon at ang scroll, Berserk Windblade. Ito na naman ba ang teleportation? Hindi naman masama ang swerte ko. Tumingin si Huang Feng sa pamilyar na eksena sa harap niya at sinabi. Gayunpaman, hindi alam ni Huang Feng kung saan siya ay dadala sa oras na ito. Gayunpaman, dapat mayroong magic doon. Magkakaroon din siya ng pagkakataon na makilala ang mga salamangkero na napakabihirang sa katotohanan. Gayunpaman, medyo nag-aalala rin si Huang Feng. Iyon ang problema ng lakas. Sa nakaraang espasyo, siya ay isang walang talo na pag-iral. Iyon ay malinaw na isang mababang antas ng mundo. Sa husay niya, mahihirapan siyang makatagpo ng kalaban. Gayunpaman, halatang hindi ganoon ang mundong pupuntahan niya sa pagkakataong ito. Ang kanyang mahika ay natutunan mula sa espasyong iyon. Kung gayon, dapat mayroong mga salamangkero sa mundong iyon. Bukod dito, umasa siya sa mga kababalaghan ng magic at martial arts para maabot ang rurok ng second-rate expert level. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng mahika, hindi siya masyadong makapangyarihan at walang anumang makapangyarihang galaw ng mahika. Dahil hindi pa napunta si Huang Feng sa mundo ng mahika, hindi niya alam ang tiyak na lawak ng kanyang kasalukuyang mahika at hindi niya alam kung paano ito hahatiin. Dahil din dito medyo nag-alala si Huang Feng sa paparating na teleportation. Gayunpaman, kung siya ay puno ng kumpiyansa o puno ng pag-aalala, ang teleportasyong ito ay tiyak na mangyayari. Hindi hihilingin ng storage box ang kanyang opinyon. Kabanata 728. Patayin. Huwag hayaan silang makatakas. Panipi. Kayong lahat, patayin ang mga aso ng pamilya Uyang. Matapos ma-teleport si Huang Feng, wala na siyang oras upang makita ang sitwasyon sa paligid niya. Narinig niya ang putok ng sigawan at ang tunog ng mga sandata na nagbabanggaan. Huang Feng subconsciously natagpuan ng isang lugar upang itago ang kanyang katawan. Anuman ang mangyari, ang pagtiyak sa sarili niyang kaligtasan ang pinakamahalagang bagay. Sa oras na ito, nalaman ni Huang Feng na siya ay na-teleport malapit sa isang maliit na kalsada sa bundok. May ilang mga puno at damo sa paligid na maaaring mainam para sa pagtatago ng kanyang katawan. Sa hindi kalayuan sa harapan niya, may 30 hanggang 40 tao ang nag-aaway. Ang mga taong ito ay malinaw na nahahati sa 2 grupo. Ang isang panig ay may halatang kalamangan, habang ang kabilang panig ay mahigpit na kumapit. Paminsan-minsan, may mga taong nasugatan at nahulog sa lupa. Walang intensyon si Huang Feng na tumulong. Kara-rating lang niya dito at hindi niya alam kung sino ang mga taong ito. Ang padalos-dalos na pag-akyat ay hindi isang matalinong hakbang. Guys, everyone fight with them. Tutulungan tayo ng padre de pamilya na maghayganti. Huwag mo akong patayin, sumuko ako. Empleyado lang ako ng pamilya Uyang. Ayoko nang gawin to. Patayin ang mga mersenaryong ito. Ang pinigilan na bahagi ay medyo magulo sa oras na ito. May gustong lumaban sa buhay, may gustong sumuko. Hindi sila pareho ng opinyon. Dahado na sila, at ngayon hindi na sila kalaban sa kabilang panig. At ang kabilang panig ay halatang walang balak na huminto. Kahit sumuko ang ilang tao, hindi sila tumigil sa pagpatay. Ito ay walang kapantay na walang awa.
Palihim na gumawa ng paghahambing si Huang Feng sa gilid. Hindi naman masama ang naging resulta. Ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa mga taong nakikipaglaban ngayon. Gayunpaman, ang mga taong ito ay ang unang grupo lamang ng mga taong nakilala niya sa mundong ito. Hindi niya alam kung gaano sila kalakas. Tsaka naka-encounter siya ng away pagdating niya lang. Malinaw, ang mundong ito ay hindi mapayapa. Nang si Huang Feng ay lihim na nagmamasid, ang labanan sa harap ay unti-unting nagtatapos. Ang panig na nanguna noon ay nanalo sa huling tagumpay. Ang pinigilan na panig ay wala nang nakaligtas. Malinaw, nagkaroon ng matinding puot sa pagitan ng mga taong ito. Emph, Uyang Tian, ang lakas ng loob mong nakawin ang mga gamit ng Blood Red Mercenary Group ko. Papatayin ko lahat ng nasa pamilya mong Uyang. Sabi ng pinuno habang pinupunasan ng dugo sa kanyang espada. Linisin mo at umalis ka kaagad, sabi ng malaking lalaki. Hindi nagtagal, nilinis ng mga taong ito ang eksena. Kung titingnan ang kanilang mga pamamaraan, halatang hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa nila ito. Pagkatapos noon, umalis na ang mga tao. Halatang hindi nila napansin na may nanunood sa hindi kalayuan sa kanila. Uyang Clan, ang dugong mercenary group, bulong ni Huang Feng sa kanyang sarili habang pinapanood ang kabilang partido na umalis. Bagamat hindi gaanong nagsasalita ang mga taong iyon, alam pa rin ni Huang Feng ang ilang bagay. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay malinaw na hindi makakatulong sa kanya na maunawaan ang sitwasyon sa harap niya. Pumunta si Huang Feng sa lugar kung saan nag-aaway ang dalawang grupo ng mga tao at nakakita ng dalawang malinis na damit. Ang mga damit na suot niya ngayon ay mga damit mula sa totoong mundo. Bagamat medyo madulas ang mga damit sa mga bangkay sa lupa, mas maganda pa rin ito kaysa sa kakaibang damit na suot niya. Pagkatapos nito, inilabas ni Huang Feng ang kabayong Fergana at ang agila. Nang umalis ang mga taong iyon ngayon, sila ay nakasakay sa mga bundok. Bagaman hindi sila kabayo, sa kanyang opinyon, ito ay medyo kakaiba. Kung sumakay siya ng kabayo, hindi siya dapat pinaghihinalaan. Ang agila naman, hinayaan lang niya itong manatili sa ere. Nais ding lumabas ni Little White, ngunit hindi agad ito pinalabas ni Huang Feng. Kinailangan pa niyang alamin ang partikular na sitwasyon bago magpasya kung papaalisin si Little White o hindi. Si Huang Feng ay sumakay sa kanyang kabayo at sumakay sa direksyon kung saan kalalabas lang ng mga taong iyon. Ayon sa impormasyong ipinadala ni Xiao Ying mula sa langit, mayroong isang lungsod sa direksyong iyon, habang ang kabilang direksyon ay patungo sa mga bundok. Kung gusto niyang maunawaan ang sitwasyon ng space-time na ito, tiyak na kailangan niyang pumasok sa lungsod. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Huang Feng ay hindi nagtagal pagkatapos niyang lumabas, bigla siyang nakaramdam ng panganib. Kasunod yun, may lumipad na parang talam papunta sa kanya. Hindi maganda. Nagmamadaling hinayla ni Huang Feng ang renda ng kanyang kabayo, bahagya itong nakaiwas sa saber chi. Pagkatapos, nakita ni Huang Feng ang isang grupo ng mga tao na nagmamadaling lumabas mula sa maliit na kagubatan sa tabi niya. Hindi nagtagal ay napalibutan na siya ng mga ito. Ang mga taong ito ay talagang ang grupo na umalis kamakailan. Meron talagang isda na nakatakas sa lambat. Ang pinuno ng matipunong lalaki ay may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay at ninisyon si Huang Feng. Sa katunayan, nakaalis na ang mga taong ito. Ngunit pakiramdam ng matipunong lalaki sa pangunguna na siya ay binabantayan. Sa makatuwid, siya, na noon pa man ay napakaingat, ay nagpasya na kumpirmahin ito. Kaya naman, hindi siya lumayo kasama ang kanyang mga tauhan, ngunit nagtago sa tabi ng kalsada. At saka, halatang magaling ang kanilang kakayahan sa pagtatago, kahit ang munting agila sa langit ay hindi sila napansin. Hindi inaasahan ng matipunong lalaki na may magagawa talaga siyang maghintay, at sa oras na ito, suot ni Huang Feng ang mga damit ng mga manggagawa ng pamilyang Uyang, kaya hindi katakataka na naisip niya na si Huang Feng ay mula sa pamilyang Uyang. Sino ka? Kumunat ang noo ni Huang Feng at nagtanong. Kung titingnan ang mga ekspresyon ng mga taong ito, kitang-kita na hindi sila dumating na may magandang intensyon. Captain, bakit ka nag-aaksaya ng oras sa kanya? Ang mga taong ito mula sa pamilyang Uyang ay nararapat na mamatay. Sigaw ng katabi ng matipunong lalaki. Hindi ako galing sa pamilya Uyang, dumadaan lang ako. Sabi ni Huang Feng. Ngayon lang siya dumating sa mundong ito, kaya wala siyang naiintindihan.
Hindi gustong masangkot si Huang Feng sa mga hinaing ng ibang tao. Gusto mo pang mag-quibble, go, kill him. Ang pinuno ng matipunong lalaki ay halatang hindi naniniwala sa mga salita ni Huang Feng. Siguro dahil nakita nilang iisang tao lang si Huang Feng, kaya hindi sabay na umatake ang mga iyon. Tanging ang katabi ng matipunong lalaki ang nagwagayway ng kanyang kutsilyo at sumugod. Walang magawa si Huang Feng. Ayaw niyang gumawa ng gulo, ngunit dumating sa kanya ang gulo, kaya wala siyang magawa. Kaya, walang pagpipilian si Huang Feng kundi kunin ang isang longsword mula sa kanyang storage room. Nakuha niya ang longsword na ito ilang araw na ang nakalipas. Ito ay hindi isang kayamanan, ngunit ito ay pambihirang matalas. Kayang-kaya nitong maghiwa sa bakal na parang putik. Nang salubungin ng mahabang espada ni Huang Feng ang malaking kutsilyo ng taong iyon, may nakakagulat na nangyari. Nabasag ang malaking kutsilyo ng taong iyon, at hindi binawasan ng mahabang espada ni Huang Feng ang momentum nito at direktang pinutol ang balikat ng taong iyon. Gayunpaman, sa oras na ito, ang taong iyon ay tila walang pakialam sa kanyang pinsala, ngunit tumingin sa kalahating basag na kutsilyo sa kanyang kamay, na parang hindi siya nag-react sa nangyari. Ang mga tao sa paligid ay tila medyo natigilan, ngunit hindi nila tiningnan ang sirang kutsilyo, ngunit tumingin sa mahabang espada sa kamay ni Huang Feng, at isang nagliliyab na liwanag ang lumitaw sa kanilang mga mata. Kabanata 729. Binawi ni Huang Feng ang kanyang espada at umupo sa kanyang kabayo. Napatingin siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dahil sa mga mata ng mga taong ito, hindi komportable si Huang Feng. Nang tingnan nila ang espadang nasa kamay niya, tila nagniningning ang kanilang mga mata. Sabi ko noon, hindi ako taga-Uyang clan. Aalis na ako, please get out of my way, sabi ni Huang Feng sa karamihan. Ang pinuno ng grupo ay ang pinuno ng Bloody Mercenary Group, si Parker. Pinamunuan niya ang mercenaryong grupo upang kabkuban at lipunin ang angkan ng Uyang. Hindi mahalaga kung sila ay mula sa direktang linya ng angkan ng Uyang, linya ng Sangait, o kahit na mga ordinaryong manggagawa, hindi niya pinabayaan ang sinuman sa kanila. Nais niyang ipaalam sa angkan ng Uyang na ang Bloody Mercenary Group ay hindi dapat gawing trifle. Ngayon, nakatanggap siya ng balita na may dadaan na grupo ng mga manggagawa ng Uyang clan dito. Tila magbibiyahe sila ng mga kalakal. Kaya naman, pinamunuan niya ang kanyang mga tauhan upang tambangan dito at matagumpay na napatay ang grupong iyon ng mga tao. Gayunpaman, nang siya ay naghahanda na umalis, naramdaman niyang may mali sa nakapaligid na kagubatan. Kaya, nagpasya siyang tambangan muli. Hindi nagtagal, nahanap niya si Huang Feng. Dati, nang makita niyang lumitaw si Huang Feng sa oras na ito, suot ang uniforme ng katulong ng pamilya Uyang, natitiyak niya na si Huang Feng ay isa sa mga tagapaglingkod ng pamilya Uyang, isa sa mga miyembro ng grupo ngayon lang. Gayunpaman, pagkatapos ng laban, itinanggi niya ang kanyang nakaraang paghatol. Una sa lahat, hindi pa niya nakita ang bundok ni Huang Feng dati. Gayunpaman, alam niyang hindi ito pangkaraniwan. Paano makakasakay ang isang ordinaryong manggagawa sa napakagandang bundok? Naroon din ang mahabang espada na inilabas ni Huang Feng na parang magic trick. Noong una, akala niya ay ordinaryong espada lang iyon, pero sa huli, napakatalam. Ito ay hindi gaanong mas masahol kaysa sa mga banal na sandata na nakita niya noon. Kung maaari niyang gamitin ang ganitong uri ng espada, bilang karagdagan sa Dao Qi sa kanyang katawan, hindi ba tataas ang kanyang lakas ng paunti-unti? Kasabay nito, may nakita rin ang maalam na si Parker na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Storage ring. Ngayon lang, nang biglang ilabas ni Huang Feng ang kanyang espada, hindi alam ng kanyang mga tauhan ang nangyari. Gayunpaman, agad na tiningnan ni Parker ang daliri ni Huang Feng at nakita ang isang sinaunang singsing. Imbakan singsing, iyon ay isang hindi mabibili ng salapi kayamanan. Kahit na ang mga malalaking shot na iyon ay hindi kinakailangang may mga ganoong bagay. Hindi inaasahan ni Parker na makakaharap niya ito ngayon. Paano niya nagagawang palayain ito? Maging si Parker mismo ay hindi inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong tao na punong-puno ng kayamanan kapag nagpa-ambush siya rito para lang maging ligtas. Pakiramdam niya ay mawawalan na siya ng kontrol sa tibok ng puso niya. Dahil lang sa sinabi mo, hindi ba? Pinatay ng Uyang clan ang marami sa mga tao ng Bloody Mercenary Group at ninakaw ang mga gamit namin.
Hindi namin pababayaan ang sinuman sa kanila. Bagamat natitiyak niyang si Huang Feng ay hindi maaaring mula sa angkan ng uyang, upang pagnakawan ng mga gamit ni Huang Feng, natural na hindi papayagang umalis ni Parker si Huang Feng. Hindi niya inisip na maling akusahan si Huang Feng. Gayunpaman, kung iiwan mo ang iyong mga gamit, maaari naming isaalang-alang na hayaan kang mabuhay. Nagpatuloy si Parker. Ang pangunahing layunin niya ay pagnakawan si Huang Feng ng kanyang mga kayamanan. Kung papatayin ba niya si Huang Feng, wala siyang pakialam. Bukod dito, ang lakas na ipinakita ni Huang Feng ay medyo natakot sa kanya. Kung talagang gusto niyang nakawin ang mga ito, maaaring magdusa sila ng maraming pagkalugi. Nang makita ni Huang Feng ang kasakiman sa mga mata ni Parker, naunawaan niya na nagustuhan ni Parker ang mga gamit sa kanya. Kahit anong paliwanag niya, hindi siya maniniwala ni Parker. Paano kung hindi kita ibigay? Sabi ni Huang Feng. Kung ganoon ay huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite, sabi ni Parker. Bagamat ayaw niyang pagnakawan sila, dahil si Huang Feng ay hindi nakikipagtulungan, wala siyang ibang pagpipilian. Hindi siya handang isuko ang mga bagay na malapit nang mapasa kanya. Tingnan natin kung may kakayahan ka. Kinaikit ni Huang Feng ang kanyang mga mata at sinabi. Sabay tingin ng kanyang mga mata sa mga taong nakapaligid sa kanya, iniisip kung paano sila haharapin. Patayin silang lahat, patayin ang natitirang kasamaan nitong uyang clan. Ikinaway ni Parker ang kanang kamay at sinabing, siya mismo ay hindi sumulong, ngunit naghintay. Gusto niyang makita ang tunay na kakayahan ni Huang Feng at pagkatapos ay magkaroon ng pagkakataong palihim na umatake. Patayin! Patayin mo siya, paghihiganti sa vice leader. Agad na sumugod ang mga tao ng Blood Red Mercenary Group patungo kay Huang Feng. Ramdam ni Huang Feng ang nakamamatay na aura ng mga taong ito. Malinaw, ang mga taong ito ay pumatay ng mga tao noon, na nagpapakita rin kung gaano kadelikado ang oras at espasyong ito. Gayunpaman, ang nagpagan kay Huang Feng ay kahit na maraming tao, mayroong higit sa 20, ngunit wala ni isang mago, dahil hindi naramdaman ni Huang Feng ang pagbabago-bago ng mahika sa kanilang mga katawan. Ang mga sandata ng mga taong ito ay mga espada, patpat, at maging mga martilyo na bakal. Hindi sila gumamit ng magic wand tulad ng sa mga palabas sa TV. Dahil doon, gamaan ang loob ni Huang Feng. May binulong siya sa ilalim ng kanyang hininga. Pagkatapos, ang ilang mga tao na tumatakbo sa harap ay natapilok sa isang bagay. Gayunpaman, hindi tumigil si Huang Feng. Sa halip, may ibinulong siya. Pagkatapos, naramdaman ng mga tao sa likod na parang may mga wind blades na umiihip sa kanilang paligid. Mabilis silang umiwas. Hindi maganda, isa siyang salamangkero. May sumigaw, "Don't worry, beginner magician lang siya, hindi malakas ang magic power niya." Si Parker, na nasa likod ni Huang Feng, ay natural na nakita kung ano ang nangyayari sa kanyang harapan. Bagamat nagulat siya na si Huang Feng ay talagang isang salamangkero, ang mga spelling na mayroon si Huang Feng ay pawang mga pangunahing spelling. Katamtaman ang kapangyarihan, kaya hindi siya masyadong nag-aalala. Nang marinig ang sinabi ni Parker ay agad na kumalma ang kanyang mga nasasakupan. Sa kanilang lakas, hindi na kailangang matakot sa isang baguhan na salamangkero. Bukod dito, personal nilang naranasan ang kapangyarihan ng mahika ni Huang Feng, at hindi ito masyadong malakas, kaya, inalis ng lahat ang gulat sa kanilang mga puso at muling inatake si Huang Feng. Nalaman din ni Huang Feng na ang kanyang mahika ay tila walang gaanong epekto sa mga taong ito. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang totoong mundo. Sa totoong mundo, maliban sa kanya at kay Qiuning Shuang, walang mga salamangkero, kaya, ang iba ay hindi alam kung paano magbantay laban kay Huang Feng, at ito ay nagbigay daan kay Huang Feng na magtagumpay ng paulit-ulit. Gayunpaman, ito ay naiiba. Ito ang mundo ng mahika, at may mga salamangkero. Bagamat ang mga taong ito sa harap niya ay hindi mga salamangkero, kadalasan ay may pakikitungo sila sa mga salamangkero, kaya natural, alam nila kung paano mag-iingat laban sa pag-atake ng isang salamangkero. Kaya, maliban sa simula, nang mahuli ng magic attack ni Huang Feng ang kalaban, mahirap na makamit ang higit pang mga resulta sa ibang pagkakataon. At ang mga taong iyon mula sa Blood Red Mercenary Group ay mabilis na sumugod sa harap ni Huang Feng, ang masasamang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay kitang-kita ni Huang Feng. Kabanata 730. Nang malapit na sa kanya ang mga taong iyon,
natapakan ni Huang Feng ang mga stirrups at ang kanyang katawan ay lumipad sa hangin. Grand Magus, bulalas ng mga tao ng Bloody Mercenary Group. Sa pagkakataong ito, maging si Parker ay nagpakita ng gulat na ekspresyon. Sa mundong ito, hindi imposibleng lumipad sa langit. Ang isa ay sa tulong ng isang tiyak na kasangkapan, at ang isa ay kapag ang paglilinang ng isa ay umabot sa isang tiyak na antas. Gayunpaman, kahit anong paraan ito, hindi ito ganoon kadali. Ang isang tool na maaaring makatulong sa mga tao na lumipad ay isang bagay na makikita lamang ng pagkakataon. Iyon ay pawang makadiyos na kasangkapan na hindi maaaring makuha ng mga ordinaryong tao. Kung tungkol sa pag-abot sa isang tiyak na antas ng paglilinang, hindi ito ganoon kadali. Para sa isang salamangkero, kailangang maabot ng isa ang antas ng isang Grand Magus. Para sa isang eskrimador, kailangang maabot ng isa ang antas ng isang mahusay na eskrimador. Maging ito ay isang Grand Magus o isang Great Swordsman, hindi ito madali. Sa buong Empire, bihira pa rin ang mga ganitong tao. Sa makatuwid, ngayong nakita nila na si Huang Feng ay maaaring lumipad sa kalangitan ng walang tulong ng anuman, ang mga tao ng Bloody Mercenary Group ay natural na labis na nabigla. Maging si Parker, na gustong agawin ang mga kayamanan ni Huang Feng, ay may malaking takot sa kanyang puso sa oras na ito at nag-alinlangan. Gayunpaman, walang intensyon si Huang Feng na maging magalang sa kanila. Ang mga taong ito ay halatang gustong patayin siya at pagkatapos ay kunin ang kanyang mga kayamanan. Kung wala lang siyang kakayahan, sana ay bangkay na siya sa lugar. Sa makatuwid, kinokontrol ni Huang Feng ang Shadow Cloak at lumipad pababa mula sa langit, sumugod sa karamihan. Nasa harapan na niya ang mahabang espada sa kamay niya. Bago pa makapag-react ang unang miyembro ng Bloody Mercenary Group, naputol na ang mahabang espada sa kanyang leeg, na nagdulot ng kurot ng dugo. Sa oras na ito, nag-react ang taong iyon, ngunit halatang huli na ang lahat. Hinawakan niya ang kanyang leeg na hindi makapaniwala, pilit na humihinga. Ngunit ang hininga niya ay isang bibig na puno ng dugo. Pagkatapos, sa mga mata na puno ng ayaw at pag-aatubili na umalis sa mundong ito, nahulog siya. Habang siya ay nahihirapan, si Huang Feng ay hindi tumigil sa paggalaw. Sa makatuwid, nang mahulog ang taong ito, hindi siya nag-iisa. Nahulog ang isa pang kasama niya. Naputol din ang leeg ng taong ito. Ang kanyang lalamunan ay tinatakan ng isang hiwa. Tumakbo. Matapos mamatay ang dalawang tao, sa wakas ay nag-react ang iba sa eksena. Gayunpaman, pagkatapos nilang mag-react, hindi nila inatake si Huang Feng. Sa halip, tumalikod sila at tumakbo. Natakot sila sa pagkakakilanlan ni Huang Feng bilang isang Grand Magus. Tuluyan na silang nawalan ng gana at kakayahang lumaban. At sa mga taong ito, ang pinakamabilis na tumakbo ay si Parker. Nang patayin ni Huang Feng ang unang tao, nag-react na siya. Bagamat hindi siya naniniwala na maaabot ni Huang Feng ang antas ng isang Grand Magus sa murang edad, ang mga pamamaraan ni Huang Feng ay nagparamdam sa kanya ng kaunting lamig. Sa mga tuntunin ng lakas, maaari niyang labanan si Huang Feng, ngunit mabilis na lumipad si Huang Feng. Sa ganitong paraan, dehado siya. Kung talagang nag-away sila, ang matatalo sa huli ay siya. Kung matalo si Huang Feng, maaari pa rin siyang lumipad palayo. Gayunpaman, kung siya ay matalo, hindi man lang siya makakatakas. Kaya naman, nagkaroon siya ng foresight para tumakas. Sa oras na natuklasan ni Huang Feng na tumakas si Parker, ang kabilang partido ay nakatakbo na ng malayo. Hindi mabagal ang bilis ng pag-mount ng kabilang partido. Kung ginamit ni Huang Feng ang Shadow Cloak para habulin ang kabilang partido, hindi imposibleng mahabol ito, ngunit tiyak na magtatagal ito. Bukod dito, ang paggamit ng Shadow Cloak ay nangangailangan ng mahika. Hindi siya naglakas loob na gamitin ang lahat ng kanyang mahika dahil pakiramdam niya ay hindi mahina ang lakas ni Parker. Kung wala ang balabal, hindi nang ahas si Huang Feng na igarantya na ligtas siyang makakatakas. Tungkol naman sa paggamit ng baril para patayin ang kabilang partido, hindi ito pinansin ni Huang Feng. Wala siyang maraming bala sa simula. Bagamat binigyan siya ni Bai Xiaoro ng pistol ilang araw na ang nakalipas at kahit ilang iba pang mga bagay, hindi niya madadala ang mga bagay na iyon sa mundong ito ngayon. Ang tanging magagamit niya dito ay ang mga bagay na nakuha niya mula sa ibang mga espasyo. Tungkol naman sa mga bala, maliban sa nakuha niya sa umpisa,
hindi na niya dinagdagan sa huli. Sa bawat oras na gumamit siya ng isa, magkakaroon ng isang mas mababa. Maliban kung talagang kinakailangan, hindi binalak ni Huang Feng na gamitin ang mga ito. Matapos tumakas si Parker, hindi nagpakita ng awa si Huang Feng sa mga miyembro ng kanyang koponan. Galit na galit din siya na tinambangan siya ng walang dahilan, kaya pagkatapos nito, 6-7 tao pa ang napatay niya bago tumigil. Malinaw na naiiba si Huang Feng sa ibang mga espasyo kumpara sa katotohanan. Sa totoo lang, pipigilan niya ang sarili niya. Kung maiiwasan niya ang pagpatay, hindi siya papatay. Gayunpaman, sa ibang mga puwang, wala siyang masyadong alalahanin. Lalo na sa espasyong ito, nang makita niya ang mga taong gustong pumatay kahit kaunting pag-uudyok, mas kaunti ang pag-aalinlangan niya sa kanyang puso. Maya-maya, tumahimik na naman ang eksena. Maliban kay Huang Feng, walang ibang nabubuhay na tao. Dati, pinatay ng Blood Red Mercenary Group ang mga miyembro ng pamilyang Uyang. Ngayon, marami sa nakawan ang nahulog sa eksena, na nakinabang kay Huang Feng. Si Huang Feng ay natural na hindi magiging magalang. Ngayong mayroon na siyang 2 storage ring, maaari na siyang mag-imbak ng higit pang mga bagay. Bagamat ang mga bagay na ito ay hindi na maibabalik sa katotohanan, maaari niyang ibenta ang mga ito. Naging source of income din ito. Dapat malaman ng isang tao na ang pera ay maaaring ibalik sa katotohanan. Ang ikinagulat ni Huang Feng ay ang storage ring na kakakuha lang niya bago ang transmission ay hindi lamang may mas malaking storage space kaysa sa nauna niya, ngunit marami ding mga bagay sa loob. Ang pagtuklas na ito ay nagpasaya kay Huang Feng. Kailangang malaman ng isa na ang mga bagay sa loob ay nakuha kasama ng singsing na imbakan. Sa madaling salita, maaari silang ibalik sa totoong mundo. Nakahanap talaga si Huang Feng ng maraming Magic Beast Core sa loob. Ang mga bagay na ito ay maaaring makatulong na maibalik ang magic power, at mapataas pa ang kapangyarihan ng magic attack. Ang higit na nagpasaya kay Huang Feng ay mayroon talagang isang magic staff sa loob. Parang magician din ang dating may-ari nitong storage ring. Kapag kadalasang naglalabas ng magic si Huang Feng sa mga tao, hindi siya gumamit ng magic staff. Hindi ibig sabihin na hindi niya ito kailangan. Ang paglabas ng ordinaryong mababang antas ng mahika ay hindi nangangailangan ng isang magic staff, ngunit ang mataas na antas ng magic ay malinaw na hindi sapat. Bukod dito, kapag gumagamit ng isang magic staff, ang isang mahusay na magic staff ay maaaring magpataas ng kapangyarihan ng inilabas na magic. Kung mas mahusay ang magic staff, mas malaki ang pagtaas ng kapangyarihan. Hindi gaanong alam ni Huang Feng ang tungkol sa mga magic staff, kaya hindi niya alam kung anong level ang magic staff sa kanyang kamay. Gayunpaman, upang magamit ang isang magic staff, si Huang Feng ay nasiyahan na. For the time being, wala naman siyang masyadong mataas na requirement. Panahon na upang pumunta sa lungsod sa harap upang tingnan. Matapos ilagay ni Huang Feng ang lahat sa storage ring, tumingin siya sa outline ng lungsod sa di kalayuan at bumulong sa sarili.